Magandang gabi po mga kaibigan ko, at sa gabi pong ito, samahan niyo po ako na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ako po ay sabik na tayo po ay mag-aral at patuloy na maranasan natin ang kanyang biyaya, ang katotohanan na nagmumula sa Panginoon at ang kanyang utos ay hindi dapat natin binabaliwala, sapagkat ang Panginoon ay naglaan ng araw para sa kanya at dapat tayo maglingkod sa araw na ito at patuloy natin pag-aaralan. At patuloy na samahan tayo ng Banal na Espiritu na buksan ang ating kaisipan at makitang lubos ang kanyang biyaya at pagpapala. At tayo po'y dadako na sa apat na utos, sa 10 utos ng Panginoon. At samahan niyo po ako na basahin natin ang Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Ito ang sabi ng Panginoon: alalahanin mo, Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Diba? Napakaganda kaibigan ko. Pinakabanal. Walang tao makakagawa ng araw ng banal sapagkat ang Diyos lamang, sapagkat ang Diyos ay banal at Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Inila niya ang araw na ito para maging pagsamba natin sa Diyos, at ito yung araw na ito tayo ay magkatipon at magkaisa sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon, dahil ito yung araw na ito espesyal at ito yung araw na banal na ibinigay sa atin ng Diyos dahil sa laki ng kanyang pag-ibig. As baka sabihin naman ang ibang kapatid natin na sa panahon lang ni Moses yan na sinulat ng Diyos. Ito po'y talagang hindi lang sa panahon ni Moses, kundi sa panahon pa ni Eva at Adan. Ang sabi rito sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 3, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga yaon. At ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa na niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Sabi dito sa verse 3, at binasbasan ng Diyos. Binasbasan, binanal, special na araw, kaibigan ko. Kung iintindihin lang natin, kaibigan ko, ito yung araw na dapat tayo ay sumusunod at talagang gumaganap sa kalooban ng Diyos. Hindi yung ibang araw. Alam niyo, ako, nakasanayan ko dati, yung Katoliko pa kami noon. Talaga yung pagsamba, akala ko talagang, siyempre, sumusunod tayo sa mga tradisyon, sa mga naging kaugalian. Kung ano nakasanayan mo, yun na, okay na yan. Diyan na ako mamamatay, parehas lang naman yan. Pero ang Diyos ay nagbigay ng araw talaga. Kung ikaw ay patuloy nagbabasa ng Biblia, kaibigan ko, o hindi ka man nagbabasa ng Biblia, sabihin ko sa iyo, magbasa ka, kaibigan ko, para lubos mo makita ang katotohanan na utos na mismo ng Panginoon at mismo isinulat ng kanyang daliri mismo sa bato, para paalalahanan hindi lang sa mga Israelita kundi sa panahon natin. Baka sabihin nyo naman, sa mga Israelita lang yan. Ang Israelita ba, hindi ba sila tao? Tao, di ba? Tayo. Tao, hindi. Tao, di ba? Kung tao sila, tao tayo, sa lahat ng tao ay pinapaalala ng Diyos na gumawa siya ng araw na espesyal at banal para sa lahat ng tao. Ibinigay ito ng Diyos para tayo sumamba sa Kanya at maranasan ang biyaya. Di po ba, kaibigan ko? Kung hanggang sa Old Testament lang
ang 10 utos, o palagay natin, buuhin natin ang 10 utos, nandiyan dyan yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. O di pwede na pala akong pumatay. Pwede na pala akong mangalo niya. Pwede na pala akong, meron dyan, huwag kang magnanakaw. Pwede na pala akong magnakaw. Dahil sabi nyo, wala na yung 10 utos. O, di ba? Meron tayong, alam natin ang tama at mali. O ngayon, sige nga, gawin natin yung bagay na pag sinabing wala na yung mga bagay niyan, pwede mo na palang asawahin yung asawa niya ng kapitbahay, yung kumpare mo, asawa ng kumpare mo. Pwede mo na palang asawahin. O, di ba? Papayag ka ba na gano'n na mangyayari, nagiging buhay natin kasi wala na yung utos ng Panginoon? Pero tatalakayan po natin yan sa sunod pa. Pero isa lang po yung halimbawa, kaibigan ko, kung tayo talaga may talagang hinahanap natin ang katotohanan, kaibigan ko, itong araw ng pagsamba, mismo ang Diyos ang nagsulat, na hindi na sinulat niya kay Moses, kasi mangyayari tayo, sasabihin natin, sulat naman ni Moses yan, hindi naman sulat ng Diyos eh. Ngayon, ipinapakita sa pag-aaral natin, mismo sinulat ng Diyos sa kanyang sa kanyang daliri, nasa tapyas na bato, na siya mismo ang nagsulat, at hindi niya pinaasa or hindi niya pinasulat kay Moses. Baka nga, ganun nga ang mangyari, as kay Moses tumingin ng tao, sabi, sulat naman ng Moses yan, hindi naman sulat ng Diyos yan. Kaya, ganun nga, kaibigan ko, napatuloy na sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay nagbigay ng araw ng Sabat, na dapat siya ay sinasamba at pinupuri. Isa rin dito, akala ng mga tao na sabi ng ibang mananampalataya na iisa lang ang Diyos. Ang Diyos Ama lang. Hindi lang po ang Diyos Ama na patuloy na gumawa ng Sabat. Ang sabi rito sa isang katanungan, sino ang gumawa ng Sabat? Basahin po natin. Ang unang muna basahin natin ay Genesis chapter 1 verse 26. Ito ang sabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Natin, hindi naman nag-iisang Diyos. Natin. Ibig sabihin, kung nag-iisa lang ang Diyos talaga, sasabihin niya, lalangin ko ang tao ko. Nabanggit sa Biblia, natin, may kasama siya. Sabi po dito sa Juan chapter 1 verse 1 hanggang 3. Ang sabi rito, chapter 1 verse 1 and 3, sabi, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula, sumasa Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Di po ba? Sino ba ang tinutukoy dito? Sabi sa verse 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian ay gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ulitin ko po, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Di po ba? Ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kaya natin, doon sa Genesis na ating pong binasa, sinabi doon, lalangin natin. Sino po ba? Sabi po sa Hebreo, para may katunayan po tayo na natin, ibig sabihin may kasama ang Panginoon Diyos na maglalang ng langit at lupa, at kasama doon ang araw ng Sabat. Hebreo chapter 1 verse 1 hanggang 2. Ang sabi rito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga
na tagapagmana at lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Anak na tagapagmana, ibig sabihin si Kristo ay anak ng Diyos na tagapagmana, sa pamamagitan niya ay ginawa ang sanlibutan at siya ay Panginoon ng lahat at sa pamamagitan niya ginawa ang lahat. Po ba? Amen. At nawa, sabi pa rito na si Kristo ang aktibong kasangkapan, siya ang gumawa ng Sabat. Mismo si Kristo. At sabi pa rito, sabi rito sa Genesis, nabasa natin sa Genesis, at sabi nga na sabi sa Marcos chapter 2. Sabi sa Marcos chapter 2. Marcos chapter 2. Ang sabi rito, 27-28. Marcos chapter 2 verse 27-28. Ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Verse 28, kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Naintindihan po natin, kaibigan ko, mga kapatid ko, ang salita ng Diyos ay katotohanan na ang araw ng Sabat ay ginawa ng Diyos para sa tao upang paglingkuran si Kristo na siyang mismong gumawa ng Sabat at Panginoon na kasama ng Diyos Ama sa paggawa, kundi dahil sa Kanya lahat ng bagay nito ay ginawa para sa Kanya. Ang lahat ng meron sa buong mundong ito ginawa para sa Kanya dahil binigay sa Kanya ng Diyos ang lahat ng bagay at siya ang Panginoon ng Sabat. At hindi po tayo na naliligaw, kaibigan ko, sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ginawa ng Diyos special ng araw para sa paglingkuran natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating Panginoon Jesucristo nagbigay sa atin ng kaligtasan. Siya ang berbo na bumaba para samahan tayo at maranasan ang ating kasalanan at napako sa krus upang umako ng ating kasalanan. At ang araw ng Sabat ay binigay niya sa atin para tayo ay magkaroon ng katiyakan, ng kagalakan, at maging payapa ng ating buhay sa pagsamba sa araw na espesyal at totoong araw na mismo ang Diyos ang gumawa. Sabi rito sabi sa Isaiah chapter 66, sabi rito, ang katanungan dito, hanggang kailan mananatili ang Sabat? Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66. Ito. Isaiah chapter 66 verse 22-23. Ang sabi rito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa ay na aking nilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sa verse 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Naintindihan po natin, simula sa isang Sabat hanggang sa panibagong Sabat, ang lahat ng tao ay paroroon at sasamba sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, hindi lang po dito tayo sa lupa gumaganap ng araw ng Sabat, hanggang dun sa langit sa panibagong lupa na ipagkakalob ng Diyos sa atin, ay tayo ay sasamba sa araw ng Sabat. Ikapitong araw at hindi kung ano-anong araw at kung saan-saan araw ka sasamba, sapagkat ang Diyos nga ay naglaan na ng araw. Noon pa man nang likhain niya si Eva at Adan, naglaan na siya ng araw ng pagsamba hanggang sa panahon ni Moises, panahon ni Kristo, sa panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon natin.
At ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ang Alpha at ang Omega, siya ang una at ang huli. Hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi mo pwede sabihin na hanggang Old Testament lang yan. Hindi mo pwede sabihin na hanggang New Testament na tayo sapagkat si Kristo mismo sa kanyang kaugalian dahil siya ay anak ng Diyos, hindi niya sinuway ang Diyos na patuloy na ipinakita niya sa tao na siya'y sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama at patuloy na dapat natin siyang maging halimbawa na tayo sumunod kay Kristo na kung paano yung ginanap ang lahat ng bagay at patuloy na ginawa niya sa ating paningin at sa ating pag-aaral, sa ating buhay, sa ating pag-aaral ng Biblia, pinapakita ng Diyos na dapat natin siyang sinusunod. Sabi siya, ang katotohanan, ang buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay, kaibigan ko. At patuloy na kung mahal mo si Kristo, susundin mo ang araw ng Sabat sapagkat siya'y Panginoon ng Sabat na ating Panginoon. At hindi lang dito sa lupa tayo sasamba sa araw ng Sabat hanggang sa kalangitan. Sabat, panibagong Sabat, kung saan ang lahat ng kanyang tinawag ay magkakatipon at maglilingkod sa kanya. Kaibigan ko, bago po tayo magtapos, magbibigay lang po ako ng ibang verse na pwede natin pong, ito ang sabi ng Diyos sa verse John, sa chapter 14. Mag-iiwan lang po ako ng verse ng isang talata sa inyo mga kaibigan ko, mga kapatid. Chapter 14 verse 15, ang sabi rito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon sa aming mensahe na maranasan natin ang pagkaunawa na nakita natin lubos na ang Diyos mismo ay hindi nagbabago at hindi siya nagpapabaya at hindi siya nagkukulang sa atin. Patuloy niya sa panahon natin hanggang sa huling panahon natin ay tinuturo niya ang katotohanan na dapat na ang lahat ng tao ay makaunawa. Hanggat maaari lahat ng tao ay maligtas kung kinakailangan dapat maligtas. At patuloy na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at ang nais ng Diyos may ilagay niya tayo sa tamang pagsamba at hindi tayo maligaw kung saan tayo sumasamba kung kani-kanino at sa pagsamba na hindi na natin to pinapansin. Sabi niya, iba, bahala na. Basta dito ako nasanay, dito na lang ako. Hindi po kaibigan ko, binigyan tayo ng talino ng Diyos, binigyan tayong utak, binigyan tayong kaisipan para mag-isip at hanapin si Kristo sa ating buhay at maranasan ang biyaya ng Diyos na patuloy na ipinagkakalob niya sa lahat ng sangkatauhan. Purihin po ang Panginoon at siya po'y maitaas sa atin sa gabing ito. Sa Diyos ko po binabalik ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Hesus Kristo. In Jesus' name, Amen.